from Brother Mac Padilla. Ano? Sabi niya, dahil June na. Nga kasi ngayong June ay Pride Month, di ba? Dahil June na, tanong ko lang po, if sin na ba maging bakla kahit hindi pa nagdadamit babae o nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki? Basta bading lang na malambot ang nature, kasalanan na ba yun? Ayan. So, maganda po itong katanungan na ito. And I hope and pray na ito pong tanong na ito ay tinanong out of concern doon sa atin pong mga kaibigan o nakakasalamuhan natin na mga homosexual o member ng LGBTQ+. Ano po? Una po sa lahat ay gusto po nating linawin, gaya po na binabanggit ng banal na kasulatan, na ang lahat ng tao po ay makasalanan. Walang exempted sa atin, ikaw man ay homosexual o ikaw man ay straight ka man o hindi. Ano po, lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay nangangailangan ng pagliligtas at transformation na nagmumula sa banal na espiritu. Ngayon, kung dito sa tanong kasi, ay tinutukoy dito kung malambot ka. Ayan, parang kung malambot ang nature mo, ano kasi, meron kasi tayong stereotype pagdating sa masculinity, sa pagiging lalaki. Ang stereotype natin dapat matipuno, matigas, yung boses ay talagang malaki. Pero meron din namang mga tunay na lalaki na hindi ganoon yung the way sila magsalita or kumilos. Ano, may mga kilala tayo na merong asawa pero hindi stereotype yung kanilang makikita nating karakter sa kanila. Kaya kinakailangan po nating maging maingat sa bagay na ito. Pangalawa, na caution na gusto nating makita, ano ba yung ating ibig sabihin sa pagiging bakla or maging bakla kaagad dito sa tanong na ito? Kasi kung ang tinutukoy po natin ay yung tinatawag nating homosexual orientation, iba po yun. Iba yun sa homosexual activities na binabanggit sa atin. Kasi kapag ang tinutukoy natin yung homosexual orientation o yung attraction o yung pagkakaroon ng tukso sa kapwa lalaki, ano po, hindi po siya automatically nakasalanan. Ano po, kapag siya ay natutukso pa lang. Bakit? Kasi ang kasalanan po may proseso yan. Di ba? Tignan po natin sa James chapter 1, verse 14 to 15. Ito po yung binabanggit ng Biblia. James chapter 1, verse 14 to 15. Meron pong magandang sinabi ang banal na kasulatan. Ayan, sa Tagalog. Sabi diyan, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Verse 15. Pansinin po natin natutukso ang lahat, sabi sa 14. Kung magkagayoy, ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. So dito, Pastor Caleb, maliwanag na kapag ang kahalayan ay maipaglihi, dun na siya manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. So dito makikita po natin yung proseso ng kasalanan. At mapapansin natin na mayroong pagkakaiba yung tukso at sin dito po sa talatang ito. Ang isang tao ay maaaring makaranas ng tukso. O kaya naman yung mga bagay na hindi ka nais-nais na pagnanasa sa kanyang buhay. At nagiging kasalanan ito kapag pinahintulutan, inalagaan, at isinagawa ang maling pagnanasa. Kaya nga mapapansin po natin sa Romans chapter 1, verse 26 to 27, doon diniscuss ni Paul na yung mga lalaki at yung babae, pinalitan yung nature na dapat ay ginagawa nila, pumapatol na ngayon sa kapareho nilang ng sex. Ano po, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yun yung kinukondina ng Bible, yung homosexual activities na ginagawa. Kaya throughout the Bible, from Old Testament to New Testament, yun yung makikita nating kinokondemn talaga ng banal na kasulatan. Pero yung mga taong may struggle, sila po'y nangangailangan ng patnubay ng ating Panginoon upang ma-overcome yung tukso na kagaya po nito. Pastor Caleb, baka meron kang gustong ibahagi. Napakaganda, Pastor, na napapag-usapan din po natin. Timely, lalo na medyo na po ngayon. Pero nakikita po natin, ito po yung general view na natin pong pininiwalaan at ito po yung malinaw sa Biblia. Unang-una, tayo po naniniwala na tayo po lahat created in God's image. Pero at the same time, we are created in God's image. Meron po tayong dignity, meron po tayong kahalagahan sa mata ng Panginoon. Tayo pa rin po lahat ay makasalanan.
tayo man po ay may same-sex attraction o tayo heterosexual, hindi po sinasabi sa Biblia, Pastor, na mas banal ang heterosexual kaysa sa homosexual. Pareho po silang makasalanan. Mm. Para yung heterosexual, mas lantaran pa nga po ang kasalanan madalas sa pakikipag-cheat sa asawa or something like that. Same lang po tayo, mga kapatid. Lahat po tayo, mga kasalanan, na nangangailangan ng grace ng Panginoon, ng awa ng Diyos. Kaya po may kita din po natin sa Biblia, lahat po pantay-pantay na mahal din po tayo ng Diyos. So yun po, doon po tayo mag-start. At the same time, siguro mas maganda po, Pastor, na tanong bukod sa makasalanan ba itong ganitong bagay or that is, paano po ba tayo makaka-minister sa kanila? Mm. Sa tingin ko po, yun yung mas mahalagang usapin. Sapagkat napakaganda na po, napakarami ng usapin. Kasalanan ba maging bakla? Kasalanan ba mag-akto ng bakla? O maging, kumbaga, malambot o matigas ang isang lalaki o isang babae? Yes, kumbaga, magandang pag-usapan yan. Pero kung hindi po mauwi ito sa, paano natin sila madadirect kay Kristo? Wala rin po yan. Kaya po, mga kapatid, ito po, ang mas magandang tanong po sa atin is, ano po ba ang ginagawa natin bilang mga Kristiyano, bilang mga reflectors of God's love, para maipakita sa kanila na, uy, merong nagmamahal sa'yo. Merong kung ano man ang judgment sa'yo ng tao, judgment sa'yo sa sarili mo, o kung paano ka man tignan ng society mo, paano natin papapakilala sa taong yon? Si Kristo. Amen. Ayan po, Pastor, may maganda siguro pong paalala sa atin po, mga kapatid. Tsaka Pastor Caleb, ito yung nakakalungkot kong minsan, lalo na sa napakaraming mga mangangaral ngayon, napakabilis nilang ituro yung kasalanan ng isang tao, pero wala namang alternative na gustong gawin to reach out yung mga tao na yon Exactly. na naroroon sa ganong klase ng sitwasyon. Sa halip na ating ituro, ito kasalanan yung ginagawa mo. Ang tanong po, dapat ang ating isipin, mga kapatid, paano ko ba siya maaabot? Paano ko ba maipapakilala si Kristo? Baka napakarami nating puna, pero wala naman pala tayong effort na ginagawa para Totoo makuha sila. Ano? Kaya pag tinignan niyo po ang Bible, mga kapatid, yung mga taong homosexual, yung kanilang orientation, pati yung mga taong nakagawa ng ganitong klase ng mga activities, may pag-asa sa ating Panginoon. Tama. Ano po, sila po ay subject pa rin doon sa salvation ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung nasa aklat ng unang Korinto 6. Ang talata po nito ay umpisahan po natin sa talatang 9. Yan. Hanggang 11 po ito. Siguro basahin natin sa MBB. Magandang Balita Biblia. Ayan. MBB. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Ayan. Sabi po rito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ito pa, binabanggit na sa atin. Yung mga makasalanan, Pastor Caleb, huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid. Ayan, mga nakikiapid, hindi daw papasok yan sa langit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ayan na po yung homosexual activities. Ano pa? Magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Verse 11. Tignan niyo po yung 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Amen. Di ba? Amen. Nakita po natin, mga kapatid, yung kanilang buhay dati nasa kasalanan. Ang ilan sa kanila ay nakikiapid pa nga. Di ba? Sa kapwa nila lalaki at kapwa babae. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, kayo'y pinatawad na. Ano sabi? Pinatawad na sa inyong mga kasalanan. Ginawa na kayong banal ng Diyos. Hindi lang pinatawad, Pastor Caleb. Binanal pa sila ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Kita niyo po, involved dito yung tatlong persona eh. Pinatawad ng Diyos. Binanal ng Diyos. Pinawalang sala ni Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Amen. Kaya maraming salamat din doon sa nag-brought up ng ganitong klase ng katanungan. At least napapakinggan natin at magkakaroon tayo ng ideya kung paano ba natin sila i-reach out Totoo po. yung mga taong ito.